Dumarami ang mga artistang sumasailalim sa fresh cell therapy. Bagamat kontrobersyal ang proseso dahil itinuturing experimental na pagpapagamot, aminado ang ilang celebrities na nakatulong itong panlunas ng kanilang karamdaman. Mga bituing nagpa-stem cell therapy, trending na. Inamin ni Alma Moreno na nagpa-stem cell therapy siya para sa kanyang scoliosis o sakit sa gulugod. I'm 53 years old. Normal na magkaroon ka ng mga sakit, diba? Pero feeling ko po hindi. Pati memory, pagtulog po, yung depression mo, nakakatulong talaga lahat. Our treatment, after 3 weeks, we harvest the stem cell from our body using a special cannula like this. So we can harvest the bone marrow. So, kukunin yan sa buto. Sa bilis at lawak ng takbo ng siyensya ngayon at sa dami na rin ng mga tao na naghahanap ng lunas ng kanilang sakit gamit ang stem cell therapy, iba't iba na yung nagsisilbing source nito ngayon. Merong galing sa hayop, meron din namang galing sa tao. Pero dito sa Pilipinas, mayorya ng mga pasyente mas pinipili ang galing sa tao na stem cell kaysa sa hayop. Ito ay sa pangamba na magkaroon sila ng side effect, gaya ng mga nababasa nila sa ilang mga artikulo. Isang medical city sa mga nagsusulong ngayon ng stem cell therapy. Mula 2005 hanggang 2011, umabot na raw sa 330 na pasyente ang naisalang nila sa stem cell procedure. Bone marrow, cord blood at peripheral blood ang kinukunan nila ng stem cell. Bagaman sinasabing may positibong epekto sa may sakit, hindi pa rin daw ito matatawag ng mga doktor na miracle cure. Has issued a warning to the public against stem cell therapy, as it says it has not been fully researched yet. But a doctor who offers the service stands by its effectivity. More from Nina Corpus. Albert Martinez attributes his improved complexion to stem cell therapy. His wife Lizelle also underwent the procedure in her battle against breast cancer. She's now cancer-free. It's much better than before. But the Department of Health warns the benefits of stem cell therapy are still under the investigative stage. To give caution to our patients, to our people, not to right away believe. Dr. Michelle De Vera administers the procedure at Medical City. Although she does agree that stem cell therapy needs more research, it doesn't automatically mean it's not effective. If you give stem cells to a person, pumupunta naman talaga sila dun sa mga damaged organs. Nakaka-repair naman talaga sila ng injured organs. But De Vera warns against the use of animal stem cells. In her practice, she only uses human stem cells from bone marrow and umbilical cords. Anong source nyo ng stem cells? Paano nyo ginawa yung stem cells? Kung animal yung source ng stem cells, paano nyo masasabing mag-work yan? Tawa ko. Matunog ngayon sa mundo ng medisina ang tinatawag na stem cell therapy. Isang proseso kung saan ang mga nasira at matandang mga cell sa katawan ng tao napapalitan ng bago. Nakakapagpagaling daw ito ng mga sakit at nakakapagpabata rin daw ng itsura. Ilan sa mga kilalang personalidad na umaming sumailalim sila rito, sina dating Presidente Joseph Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile. The controversy over stem cell clinics. Earlier this week, the president's new pick to head the FDA was grilled by lawmakers about government regulation of rogue clinics. NBC medical correspondent Dr. John Torres is here with more. So why the concern? So, Kate, it's the Wild West of medicine. Stem cell clinics targeting vulnerable patients with misleading ads that claim to treat everything from joint pain to diseases that have no cure. There are now over 1,000 of these stem cell clinics across the U.S., some using unregulated stem cell treatments that may be illegal and in some cases even harmful. Breaking news! Isang lokal na doktor ang inaresto matapos magsagawa ng hindi otorisadong stem cell procedure upang subukang iligtas ang buhay ng isang pasyente. Kinumpirma ng Department of Health na gumamit ito ng embryonic stem cells na bawal pa rin sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Bagamat maganda ang resulta ng paggamot, lumabag ito sa mga batas pang-medikal at etikal. Si Dr. Santos, dating kinikilala sa larangan ng siyensya, ngayon ay nahaharap sa kaso ng illegal na practice ng medisina. Stem cell technology
Maybe if breaking the law meant giving another chance to live, then maybe it was worth it for that doctor. Mr. Perry, Mrs. Perry. Narito po tayo ngayon para pag-usapan ng kalagayan ng inyong anak. So, kamusta naman po yung kalagayan ng anak? Kinalulukot ko pong sabihin sa inyo na mayroon tayong pinsalang natamo ng kanyang spinal cord. At sa panahon ngayon, hindi sapat yung mga tradisyonal na paraan natin para mapagamot siya. Pero may paraan po ba, Dok, para kumain namin, Dok? Meron naman, Kat. Meron tayong tinatawag na stem cell technology. Isa siyang makabagong paraan na makakatulong para ma-improve ang reaction niya. Stem cell technology po? Parang may nabasa na po akong study na ganun dati. Parang pwede niyo po bang i-explain kung ano po? Stem cell technology ay isang makabagong paraan sa medisina na may malaking potential sa larangan ng paggamot sa child drug testing. Ngunit sa panahon ngayon, may ilang hamon pa itong kinakarap bago magamit. Ang stem cell technology ay isang makabagong paraan sa medisina. May malaking potensyal ito sa larangan ng drug testing pati sa pagpapagamot ng mga sakit. Ngunit sa panahon ngayon, maraming hamon ito na kinakarap bago magamit. So, isipin niyo po na yung mga stem cells na to, yung tinatawag nating master cells sa katawan natin. Kasi, ang mga stem cells na to, meron silang kakayahan na magparami ng sa sarili na at magkaroon ng iba't ibang anyo. Halimbawa nun, they can become a muscle cells, brain cells, o kaya naman yung nerve cells. And then, kapag kasi injured yung parte ng katawan natin, sila yung nakakatulong para mag-repair ng damage. May 3 uri ng stem cells na ginagamit sa medisina. Una dito yung embryonic stem cells. Galing ito sa mga early stage embryos, kaya nila maging anumang uri ng cell, pero may malaking issue ethical tayo dito. Ibig sabihin po ba, pwede kong makasira ng buhay kung gagamitin po yung embryonic stem cell? Opo, yun po ang pangunahing issue natin kapag yun yung ginawa natin. Kasi po, yung mga tinatawag nga nating embryonic stem cells na to, gagamit tayo dito ng mga early stage embryos. Kadalasan nakukuha yan dun sa mga laboratory, kagaya nung sa in vitro fertilization, na tinatawag nating IVF. Doon natin yan nakukuha. Tapos, once na na-extra na sila ng stem cells, hindi na nabubuhay yung mga embryo na yun. Pero, Dok, gusto namin mapaganda yung kondisyon ng anak namin. Pero yung sa papatay ng buhay ng iba, parang labag yan sa pananaw bilang Kristiyano eh. Meron pa po bang ibang paraan bukod doon? Meron naman po tayong mga alternatives dyan. Dalawa po yan. Yung isa, yung tinatawag natin na iPSC. Ano pong ibig sabihin nun, Dok? Ang iPSCs ay mga ordinaryong adult cells tulad ng skin cells na nire-reprogram sa laboratory para kumilos na parang embryonic stem cells. Kaya rin nilang maging halos anumang uri ng cell kasama ng mga nerve cells na pwedeng tumulong sa pagkumpuni ng spinal cord ng inyong anak. Paano naman po yung adult stem cell, Dok? Yung adult stem cells naman, kung makikita nyo dito, sila yung mga natural na nasa katawan na natin. Pwede silang makita dun sa bone marrow, sa dugo, o kaya naman sa taba nating mga tao mismo. Para silang mga natural repair team kung tawagin. Para sa spinal cord injury kasi, kukunin natin yung stem cells nila yun mismo dun sa pasyente. Paproseso yun at ituturok malapit dun sa nasirang bahagi ng spinal cord para magkaroon ng maayos na daloy ng dugo, tapos magkakaroon din ng maayos na nerve repair o kaya doon magsisimula. Dahil galing sa katawan ng pasyente, mas less likely magkaroon ng incidents na yung nagkakaroon ng rejection o kaya yung sa tinatawag natin na yun nga, yung sa rejection o kaya yung pag hindi match, parang sa dugo lang din, ganun. Kailangan kasi mag-match yan. And then at the same time, hindi din siya masyadong issue, morally speaking. Sigurado naman po ba na ligtas and effective po yung way po ng paggamot na to?
Tulad ng lahat ng medical na paggamot, may kaakibat tong panganib. Kung makikita niyo po dito, maaaring magkaroon ng uncontrolled growth o tumor formation. At may mga epekto na hindi pa ganap na nauunawaan. Pero kung adult stem cells yung gagamitin, mas mababa yung panganib natin dyan. Kailangan lang maingat yung monitoring at regular na follow-up. Pag-isipan niyo po munang mabuti. Hindi naman po namin kayo kinamadali na mag-desisyon agad. Pwede niyo po kaming balikan ulit dito anytime na nakapag-desisyon na kayo. Maraming salamat po, Dok. Good morning, Doc Allen. Morning. Kamusta pala yung pasyente mong may severe spinal cord injury? Alam mo nang walang ibang paraan doon, di ba? Pumunta yung parents niya a while ago. Then, sinabi ko naman yung totoo. Pero, nirecommend ko yung stem cell technology. What? Naiibang ka na ba? Alam mo namang hindi 100% yung success rate nun. And it's still not yet legal in the Philippines. Eh, recently nga may nakulong na doctor doon, di ba? And you still recommended it? Yun na lang yung paraan para maligtas ko yung pasyente ko, yung kalagayan niya. Ang akin lang naman, mas malaki yung chance na gumaling siya kung gagamitan naman talaga natin ng stem cell technology. Sa pan, di naman ako yung magdedesisyon niyan, yung magulang niya. Gusto ko lang talagang tumulong sa kanya. To help? Eh, wala kang kasiguraduhan yun. You're just risking your profession and you're just risking her life. Masasayang lang yung mga pinagpaguran mo. Parents have not yet decided whether to push through or not. Lastly, hindi natin malalaman kung di natin susubukan, di ba? I gave them 3 different options naman regarding the treatment. Hindi lahat ng stem cell technology treatment dito sa Pinas ay illegal. The use of stem cells are very broad. Hindi lang sa embryonic stem cells yan umiikot. Kaya excuse me. Kakainin ko yung hair. Thank you. Morning po, Dok. Mr. Perry, Mrs. Perry. Morning po. Upo sila. Okay, so, Doc, na-consider po namin yung alloy stem cell. Pero meron lang muna po kami yung konting katanungan about doon. Sige po, ano pa po bang gusto nilang malaman tungkol doon? Tanong lang po kung available na po ba siya sa Pilipinas? Opo, available na po ito sa Pilipinas. May mga pasilidad po na lisensyado na inaprobahan ng Department of Health para po gumamit ng stem cell treatment. May mga guidelines rin po silang sinusunod para masigurado natin ligtas yung paggamit nila nito. Narito po makikita natin dito yung mga pasilidad na sinasabi ko. Doc, magkano naman po kaya aabutin niya? Dahil acrologist po, umala mismo sa katawan ng pasyente yung gagamitin natin, ang presyo po niya nag-range sa 250,000 pesos hanggang 1 million pesos. Depende pa po yan sa facilities na paggagawa natin ng treatment at saka po doon sa complexity nito. Kung meron naman pong ibang facilities dito na nag-offer ng may payment plans, kasi sa kasalukuyan po, hindi pa po yan covered ng PhilHealth eh. Pero kung meron din po kayong iba pang insurance, pwede po natin subukan. Sige po, tutuloy po namin. Sandali lang po. Bago po tayo magpatuloy, kailangan nyo muna po lumagdari ito. Tawag po dito ay informed consent. Nakalagay po dyan yung risk and benefits ng gagawin natin. Sisiguraduhin natin na naaayon ito sa batas at sa tamang pamantayan ng medisina. Kung may hindi po sila naiintindihan, pwede pa po silang magtanong. Hindi ka po ba gano'n? Sige. Pareho na kayo. Ano po? Bigatin niyo po. Minute po kayo. Yun kayo.
Wow, I can move my legs again. Thank you, Lord. Dok, maraming salamat po sa paggamot ng aking anak. Yan po ang stem cell technology. Nagbibigay rin po siya ng second chance. Hindi lang po siya siya. Salamat po, Dok. Across the world, unregulated stem cell clinics exploit desperate patients with false promises. Governments and organizations like the World Health Organization are working to ensure only safe, ethical, and evidence-based treatments reach the public. As the next generation of healthcare providers, it is our duty to uphold the balance between innovation and integrity, to let science serve humanity without losing sight of morality.